Tumayo po tayong lahat at ating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. Purihin ka, Jesus. Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin sa umagang ito, Lord God. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahirapan, kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo, niyakap. Salamat, Panginoon, sa yakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos, ng katarungan
Kaya sa last part, sabi, John 7:37 to 38, sabi, on the last day and the greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. So, bilang pag-alala, siguro immediately after nung ceremony, sinabi ng Panginoong Hesus ito, na, yung nauuhaw, ako yung kailangan ninyo. At kasama dun sa Feast of Tabernacle, meron din silang tinatawag na light ceremony. Yun pong light ceremony na yon, ginagawa nila bilang pag-alala naman, dun sa kung alam po ninyo yung kwento ng panahon ni Moses, meron silang pillar of fire. Alam niyo yung pillar of fire nila, yung haliging apoy. At yung pillar of fire na yon, yun yung nagsisilbing liwanag nila sa gitna ng madilim na wilderness. So yun po yung nagsisilbing liwanag nila, at hindi lang yung nagbibigay ng ilaw sa kanila, yun pa yung naging protection nila nung hinahabol sila ng mga Egyptians. Yung pillar of fire ay pumunta doon sa bandang likuran para yun yung nakapagitan between the Egyptian forces and the Israelites. So inaalala rin nila yung pillar of fire, kaya meron silang light ceremony. At ito pong light ceremony ang ginagawa nila, meron silang malaking sulo, ito ata yung tinatawag nilang menorah, na kanilang sinisindihan, at pagkatapos ay sila'y sumasamba sa Diyos bilang pag-alala dun sa protection at liwanag na naranasan ng kanilang mga ninuno habang sila'y 40 years na nandun sa wilderness. At maraming pong nagsasabi, most probably, within that Feast of Tabernacle or immediately after that Feast of Tabernacle, kung saan fresh na fresh pa sa alaala at maaring nakasindi pa yung sulo na sinindihan nila, kung saan sinabi ng Panginoong Hesus yung I am the light of the world. I am the light of the world. So, before we continue, let us take note of the claims of the Lord Jesus Christ so far. Sabi niya, I am the bread of life. Whoever is thirsty, come to me, and I am the light of the world. Inire-relate po yun dun po sa karanasan ng Israel, dun sa 40 years of journey sa wilderness. Makikita natin dito, Jesus Christ is the bread. He is the manna in the wilderness in answer dun sa kagutuman nila. Jesus Christ is the water from the rock in the wilderness in answer to their thirst. And Jesus Christ is the pillar of fire in the wilderness, providing light, guidance, and protection habang sila'y nandoon sa kanilang journey. At makita po natin dito, thus, Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, is the all-sufficient Savior. Siya'y enough na, providing for whatever His people needs. Ano man yung kailangan nitong mga taong ito na kanyang minahal, ipino-provide niya. Kailangan ng pagkain, kailangan ng tubig, kailangan ng liwanag, ng protection. Jesus Christ is enough. He is enough. Wala ka nang kakailanganin pa. Marami pong tao, kung ano-ano o kung sino-sino ang hinahanap nila para makumpleto daw ang buhay nila. Pero pag natagpuan nila yung hinahanap nila, parang may kulang pa din. There is still a vacuum. There is still emptiness. But you know, Jesus Christ is enough. He is all you need. Sapat na ang Panginoong Jesus. Kailan pa man. Balikan po natin yung ating pinaka-text. John chapter 8 verse 12. Sabi, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa declaration po ito ng Panginoong Jesus, meron po tayong tatlong bagay na makikita. Tatlong bagay. Una is what this declaration tells about the world. Ano ang sinasabi ng deklarasyong ito patungkol sa mundo o patungkol sa sanlibutan na ating ginagalawan kung saan tayo naroroon? The world is in darkness. The world is in darkness. Tingnan nyo nga yung paligid nyo, madilim ba? Hindi dahil maitim kaya madilim. Biro lang. Biro lang.
May mga biruan lang tayong ganyan eh. But in reality, the world is in darkness. Sabi ng Isaiah chapter 60 verse 2, see, darkness covers the earth. This darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you and His glory appears over you. Ano ba itong darkness to? What is this darkness? Brown out ba? Pundido ba yung ilaw? Katulad nung ilaw ata nitong projector natin, pundido daw. No? Madali lang namang solusyonan yan. Mabibilihan natin kagad yan. Pundido ilaw, walang kuryente, kaya ba madilim? No. This is the darkness of sin. The darkness of moral decay. Dahil sa kasalanan, kaya madilim ang sanlibutan. Sabi ng John 3:19, this is the verdict. Pag sinabing verdict, ano yun? Hatol na. Huh? So, meron ng verdict. Ang verdict, light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Take note. Take note. Men love darkness. Gusto ng tao yung dilim. Kahit na merong liwanag, mas gusto nila yung dilim. Kahit nakita nila yung kabutihan, kahit nakita nila yung kabutihan ng Diyos, mas gusto pa rin nila yung kadiliman. At ang sabi ng verse, men love darkness instead of light because their deeds were evil. Mapapatanong tayo, bakit nga ba gustong-gusto ng mga tao yung bawal? Yung masama. Yung sinasabing hindi dapat gawin. Yun pa rin ang gusto. Yun pa rin. Napakasimple nga nung merong bench dyan na bagong pintura nakalagay, wet paint, do not touch. Ay, wet nga. Sabi lang ang huwag eh. Do not. Yun pa rin ang ginagawa. Oh, simpleng ilustrasyon lang. Lalo pagdating sa kasalanan, ganun pa rin. Huwag gagawin ito. Masama yan. Hindi yan dapat. But men love darkness. And their deeds were evil. Sabi ng Ephesians 5:11-12, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. So yun pong fruitless deeds of darkness, anong ibig sabihin nun? Mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Di ba? Wala namang ibinubungang mabuti at alam naman natin na pag gumawa tayo ng masama, walang ibinubungang mabuti, pero yun pa rin yung ginagawa. What they do in secret. Kaya pa sikretong ginagawa dahil alam nila na pagkang nahuli, kaya lang, may nauso yung kasabihan, huli pero hindi kulong. Bakit nga ba nauso yung kasabihan na yun? Huli pero hindi kulong. Alam niyo, maganda pagdating sa ganitong mga usapan. I-define nga natin ano yung kasalanan para klaro. Kasi minsan hindi tayo nagkakasundo dun sa definition ng kasalanan eh. May mga bagay na akala natin okay lang. At kaya natin akala okay lang kasi ginagawa ng karamihan. Minsan ganun ang definition natin eh. As long as it is being done by the majority, maraming gumagawa nito, then that is okay. Alam niyo kung ganun yung definition natin, wala nang gagawa ng kabutihan. Kasi mas maraming gumagawa ng kasalanan kasi nga, men love darkness and their deeds were evil. So i-define nga natin, isa-isahin. Baka lang hindi tayo nagkakasundo na itong mga bagay na ito yung kasalanan. O sige, halimbawa, ganito. Sabi ng unang Korinto 6:9-10, nagbigay siya, nag-enumerate siya ng ilang mga bagay na dapat pagkasunduan nating lahat na ito yung mga kasalanan. I don't think mayroong ku-question dapat dito. Sabi, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Alam niyo, yung mga gumagawa ng kasalanan, sabi, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos, mapapahamak yan.
Kaya ang sabi ni Paul dito, do not be deceived. Ano sa Tagalog yung do not be deceived? Huwag kayong magpapadaya, huwag kayong magpapaloko, huwag kayong magpapalinlang. Kasi yung iba naloloko dito. Ito ang linaw-linaw sa amin to. Neither the sexually immoral, baka naman hindi pa tayo nagkakasundo dyan, yung sexual immorality, kasalanan. Kasi marami nadadaya pa dyan katwiran lang, ba't ginagawa din naman nila? Okay na to. Hindi, ito sabi, do not be deceived, huwag kayong magpapadaya, hindi porke nakita nyo ginagawa ng kapwa nyo, gagawin nyo na rin, dahil akala nyo okay. Do not be deceived, huwag kayong magpapadayan. The sexually immoral, the idolaters. Ano yung idolaters? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Natandaan ko, meron akong narinig nagsabi, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, makakarating lang yan sa langit-langitan. Diyos-Diyosan yung sinamba dahil hindi totoong Diyos. Di makakarating siya sa langit-langitan lang, hindi totoong langit. Ano yung hindi totoong langit? Impyerno pa rin yun. No? Sexually immoral, idolaters, adulterers, nako, yung mga ano Tagalog yung adulterers? Nangangalunya, nakikiapid, yung may asawa na, meron pang number 2, number 3, kung ano-ano. Sabi lang, fling-fling lang po. Ayan, magsitigil nga kayo. Adulterers, nor male prostitutes. Sa Tagalog, ano yan kasi bakit naman male prostitute lang? Ba't male lang? Mas marami nga female Pero male prostitutes, nor homosexual offenders. Ito magkasundo tayo. Ito dinedefine na sabi huwag kayong magpapadaya kasi itong mga to hindi they will not inherit the kingdom of God. Yung mga nagnanakaw, pastor kahit kupit lang. Kayo naman. Yung mga greedy, laktawan na natin yung isa, marami masasaktan wag daw. Nor drunkards. Ano Tagalog yung drunkards? Lasinggero. Ano daw mangyayari sa lasinggero? Sabi ng verse. They will not inherit the kingdom of God. Naku po, kawawa naman. Huwag kayong papadaya. The drunkards. Nor slanderers. Ano yung slanderers? Mga nagmamarites, mga naninira. Total, wala siya pag-usapan natin. Sino ba yung wala dyan? Pagkwentuhan natin. Alam niyo ba, swindler. Sino mga swindler? Mga manggagancho, nandaraya, nanloloko. Inulit pa. Pag sinabing nor, hindi they will not inherit the kingdom of God. Am I being judgmental in preaching this? Pinag-aralan natin nakaraan yung being judgmental. Diba? Judgmental ba ako? Pagkang tinuturo natin ito. But these are not my words. Binasa lang natin. Gusto nyo, basahin nyo sa Bible nyo mismo. Baka iba yung nakasulat dyan. Baka merong baka may nadagdag. Pero hindi malaking kasalanan yung magdagdag, hindi natin dinadagdagan. Lalong hindi natin dapat bawasan. The world is in darkness. Tanggap natin to And all the while, ang feeling pa rin natin, pupunta pa rin naman ako sa langit. Are you sure? Do not be deceived. Huwag kayong magpapadaya. Klarong-klaro, ang linaw-linaw. Sige. Yan yung listahan. Anong realidad? What is in reality? What are the evidences that the world is in darkness? Mahilig pa ba kayo manood ng balita? It is in the news. Anong nasa mga balita ngayon? Murder, patayan. Nasolve na ba yung kaso sa Mindoro? Yung babae na natagpuan nila na hindi sumasagot doon sa text message nung magulang niya, pinuntahan yung bahay. Nung makita ayun, patayan, rape, corruption. Bago pa ba yun, yung balita ng corruption? Di ba ayaw natin ng corruption? Pero ba tayo boto ng mga bumibili ng boto natin?
Kung sino yung nagbigay sa atin ng panahon ng eleksyon, yun ay iboboto natin. Corruption yun eh. Tapos magagalit ka pagka nangurap. Siyempre, babawiin niya yung pinuhunan niya. Sabi, yan po yung takbo ng politika talaga. Yan yung kalakalan. Pero ayaw natin ng corruption. And mind you, corruption is not exclusive to the government. Hindi lang sa gobyerno yun. Mga nakawan, agawan ng cellphone. Yan. So, the world's in darkness. Nasa balita yan, nasa media yan, sa mainstream media, ano yung mga napapanood natin sa TV, ano yung mga tema ng mga nobela dyan, premarital sex, extramarital sex, sa internet, ang pornography. And in our life experiences, naku, alam naman natin sa karanasan ng buhay dito, sino mga na-scam na, sino mga naloko na, sino yung mga napagtaksilan na, sino yung mga, ay naku, karanasan natin yan. The world is in darkness. So if the world is in darkness, anong sinasabi ng mundong ito, ng text na ito? The world needs light. Kailangan ng mundo ng ilaw. Ng ilaw. Dahil yun yung realidad. Nasa kadiliman tayo, at dahil nasa kadiliman tayo, kailangan natin ng liwanag. At nakikita ng Diyos yan from the very beginning in Genesis 1, 2, and 3. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the earth. Nakita ng Diyos, madilim ang sanlibutan, darkness was over the surface of the earth, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was light. The very first thing that God created was light. Dahil nakita niya, hindi po pwedeng nasa dilim. Kinakailangan ng mundo ng liwanag. And now, as far as the darkness of sin is concerned, God saw that the world need a light to save the people. Kasi nga, dahil sa nasa kadiliman, ang sabi ng verse na binasa natin kanina, mapapahamak ang tao, hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi papasok sa kaharian ng Diyos, saan pupunta yan? Sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So, kinakailangan nila ng magliligtas sa kanila. Kaya nagpadala siya ng tagapagligtas. Ng liwanag. Sabi ng Luke 1:79, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Sa Tagalog, sabi diyan, tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Nasa lilim na tayo ng kamatayan. Patungo na doon sa kapahamakan. At tayo'y bibigyan ng gabay. Sabi, to guide our feet into the path of peace. Dahil tayo nasa kadiliman, kailangan natin ng liwanag. And hallelujah, ang liwanag na yan, ang ating Panginoong Jesus. We need light. And Jesus Christ, according sa kanyang declaration, sabi niya, I am the light of the world. When Jesus spoke again to the people, He said, ako ang ilaw ng sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ay nasa kadiliman at nangangailangan ng liwanag, sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, pangalawa, what this declaration tells about Jesus Christ. Of course, sabi diyan, siya yung ilaw ng sanlibutan. Pero let's dig deeper. Anong tinutukoy, paano nito inihahayag kung sino si Kristo? I am the light of the world. Una, makita natin, Jesus Christ is God. Kung kikilalanin natin si Jesus, dapat makita natin na si Jesus ay Diyos. Huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabing si Jesus ay tao lang. Huwag kayong maniniwala na nagsasabing si Jesus ay propeta lang. Huwag kayong maniniwala na si Jesus ay mini-God, maliit na Diyos lang.
Kaya ako ito sinasabi sa inyo kasi po, marami ngayon nangangatok sa mga bahay-bahay. Baka merong kumatok na sa inyo. At ipinakikilala na si Jesus Christ. Sasabihin na si Jesus ay tao, hindi Diyos. Si Jesus ay propeta lang. Si Jesus ay maliit na Diyos lang. No. Jesus Christ is God. At paano natin makikita ito dito sa verse na to? Because light is often used as a metaphor for God. Metaphor. Ano ba ibig sabihin ng metaphor? Mga ano ba nakakaintindi? English teacher ba ang nakakaintindi nito? Ano sa Tagalog ang metaphor? No? Paghambing, o mas akma daw na yung pagwawangis. No? Pagwawangis o direktang paghahambing. Normally, sa Biblia, pag sinabing liwanag, pag sinabing light, ito'y pagwawangis o direktang paghahambing sa Diyos. Ang sabi ni David sa Psalm 27:1, sa unang bahagi, sabi niya, "The Lord, ang Diyos, ang aking liwanag, at siya yung aking kaligtasan." So, if Jesus is the light, ibig sabihin, He is the Lord. He is God. Siya ay Diyos. Sabi ng unang Juan 1:5, "This is the message that we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all." Ang Diyos ang liwanag. At kung ipinahayag ng Panginoong Jesus na siya yung ilaw, na siya yung liwanag, therefore, siya ang Diyos. At sa Kanya, walang anumang kadiliman. So, light is often used as a metaphor for God. And Jesus claims it. He is the light. Pangalawa, makita natin, Jesus is the fulfillment of the prophecies. Marami pong mga prophecies, mga hula mula sa lumang tipan na nagsasabing merong dadating na ilaw sa mundo. Merong dadating na liwanag sa mundong nadidiliman. Tingnan natin isang halimbawa ng prophecy in Isaiah 9:1 and 2. Sabi doon, "Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, He will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned." Ito po yung hula ni Isaias. Sabi niya, doon sa lugar na yon ng Zebulun at Naphtali, doon dadating ang liwanag. At ito po'y nagkaroon ng katuparan in Matthew chapter 4:13-16. After to ng temptation ng Panginoong Jesus, sabi niya, leaving Nazareth, umalis siya sa Nazareth, He went and lived in Capernaum. Siya'y tumira sa Capernaum, at yung lugar na yon sa Capernaum, it was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Yung binasa natin kanina, fulfillment ito sa ating Panginoong Jesus. The land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness have seen a great light. So, na-fulfill yung prophecy tungkol sa liwanag na dadating, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is God. Si Jesus ay Diyos. And Jesus Christ is the Savior. Siya ang tagapagligtas. Sabi ng John 12:46, "I have come into the world as a light." Naparito ako sa mundo bilang ilaw. Sa gayon, walang sino man na naniniwala sa akin ang mananatili sa kadiliman. Anong sabi ng verse natin kanina tungkol sa mga namumuhay sa kadiliman, dun sa darkness? Anong sabi ng verse natin sa 1 Corinthians 6? Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, naparito ako para maging liwanag. Sa ganon, yung mga sumasampalataya sa akin, hindi sila mananatili sa kadiliman. Hindi sila mananatili sa kapahamakan. Hindi sila mananatili kasama dun sa mga taong pupunta sa impyerno. Sabi niya, those who believe in me, so that no one
who believes in me should stay on darkness. Sa halip, sila ay maliligtas. Balikan natin yung isang verse natin kanina. Sabi ni David, "The Lord is my light and my salvation." Pinagsama dito sa verse na ito yung liwanag at yung kaligtasan. Hanggat ikaw ay nasa liwanag, kapag ikaw ay nasa liwanag, ikaw ay nasa kaligtasan. Wala akong dapat katakutan. The world is in darkness and it needs light. Jesus Christ is the light of the world because He is God and He is the Savior. That brings us to our third point. Sabi ng verse natin, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Now, what this declaration tells about the people? Ano naman yung sinasabi nito tungkol sa mga tao? Una, sinasabi niya rito, the people must follow Jesus. Paano? By repentance. Kasi sabi ng John 8:12, "Whoever follows me," sino mang sumusunod sa akin will never walk in darkness. So therefore, kinakailangan the people must follow Jesus. At papaano susunod sa Panginoong Jesus? Una, it is by repentance. Ano nga ba talaga yung repentance? Ang Panginoong Jesus mismo sa kanyang buhay at pangangaral sa mundong ito, ito yung lagi niyang itinuturo sa mga tao. In Matthew 4:17 it says, "From that time on," simula nung araw na yon, di ba? Pagkatapos siya nung siya'y nanirahan sa Capernaum. From that time on, Jesus began to preach. Ito ang pinapangaral ng Panginoong Jesus. Repent. Repent. Magsisi. For the kingdom of heaven is near. Ang isang madalas ko pong binabanggit, maraming nagde-declare, nagpapahayag, sabi nila, tinanggap nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito yung madalas kong tanong. Meron bang pagsisising nangyari nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Minsan kasi, madalas kong ang naikokomento, minsan akala natin, tanggap lang tayo ng tanggap. Lord, pumasok ka sa puso ko. Paano papasok si Kristo sa puso na punong-puno ng kasalanan? Kinakailangan ng pagsisisi. Repentance palagi. Repentance. Pagsisisi. Dahil yan ang problema natin, di ba yung sin? The world is in darkness because of sin. Yan ang problema. And since the world is in darkness, we are in darkness because of sin, ang gagawin lang sa kasalanan, aminin at pagsisihan. Repent, for the kingdom of heaven is near. Ang sabi pa ni Pedro nung siya'y nangangaral, di ba? Si Pedro, alagad ng Panginoong Jesus. Natuto siya sa Panginoong Jesus. Kung si Jesus Christ ang nangangaral ng repentance, si Peter nung mangaral siya, ito din sabi niya, repent. Magsisi kayo at magbalik loob kayo sa Diyos. So that your sins may be wiped out, mabubura yung inyong kasalanan, that times of refreshing may come from the Lord. Ang taong namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, paulit-ulit natin nababanggit mula pa kanina, sila'y patungo sa kapahamakan at yung kapahamakan na yon ay yung impyerno. Ay yung iba, sabi nila, saka na siguro yon pagka namatay na ako, doon mangyayari yon. Pero maniwala po kayo. Yung mga taong patungo sa impyerno, kahit yung buhay pa lang dito sa mundong ito, impyerno na. Impyerno na. Bakit impyerno na yung buhay sa mundong ito? Walang peace of mind. Walang katahimikan. Puro kaguluhan. Stress. Pressure. Madidepress. Sabihin ng mga psychologists, depression, sakit yan eh. Diba? So, kailangan yan, gamot.
Mga psychologist din po ako. Nag-aaral din ako psychology. Lahat ginagawang sakit eh. Yung mga nagnanakaw, klepto. Sakit yun yung klepto. Di ba sakit naman talaga yun eh. Pero kasalanan yun. Yun mga na psychology, lahat ginagawa lang sakit. At dahil sakit, hindi kasalanan. Kailangan lang niya gamot, therapy. Ang kailangan sa kasalanan, hindi gamot, hindi therapy. Ang kailangan doon, pagsisihan. At pagkang nagsisi sa kasalanan, ito yung sabi ng Acts 3:19, yung nangaral si Pedro. Repent, magbalik loob ka sa Diyos, your sins will be wiped out. Ano resulta? Times of refreshing. You'll be refreshed. Pag nagsisi, tinalikuran yung kasalanan, pinagsisihan yon, sinabi, mali ito, masama ito, therefore hindi ko na gagawin. Panginoon, patawarin mo ako. There will be times of refreshing. Anong reason para ma-depress? Anong reason para ma-stress? Anong reason para bumigat, para maging impyerno itong buhay na to? Repentance offer times of refreshment. Times of refreshing. Pagod ka na ba? Nade-depress ka na? Hirap ka na ba? You want to be refreshed? Sabi ni Peter, base sa natutunan niyang pangangaral ni Jesus, sabi niya, ba't hindi mo pag-aralan yung buhay mo? Ano ba yung mga kasalanang namumuhay sa'yo? Ano ba yung kasalanan na patuloy mong ginagawa at hindi mo pinagsisisihan at feeling mo parang ina-enjoy mo? Why don't you repent? And magbalik loob ka sa Diyos. Mula sa kadiliman, lumipat ka sa liwanag. Parang sa panahon ngayon, at si Pedro ay mangungumbinsi. Ito sasabihin niya, try repentance. You'll be refreshed. Try mo lang. Subukan mo magsisi. Talikuran ng mga kasalanan na yan. And the times of refreshing may come from the Lord. Those who follow Jesus, or the people must follow Jesus by repentance. And then, the people must follow Jesus by receiving Him. Sabi kasi nung John 1:10 hanggang 12, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. Si Jesus Christ po yung tinutukoy dito. He came to that which was His own, but His own did not recognize Him. Naparito siya sa kanyang sariling bayan, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Sa gayon, dahil doon, sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang nanalig sa Kanyang pangalan, sila'y binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang problema, ang kasalanan ng Israel is because they did not receive Jesus Christ. Now, if you want to follow Jesus Christ, you must receive Him. Diba? Sabi ng John 1:11, sa 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap bilang Diyos, hindi siya tinanggap bilang ilaw, hindi siya tinanggap bilang tagapagligtas. Ngayon, anong kinakailangan mong gawin? Tanggapin mo siya. Yet, to all who receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng nanalig sa Kanyang pangalan, binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung hindi mo pa nararanasan kung paano maging anak ng Diyos, nako, you're missing your life. Ang naranasan mo palang maging anak ng tatay mo, maging anak ng nanay mo. Ang dapat mong maranasan ay kung paanong maging anak ng Diyos. At para maranasan mo yun, kinakailangan mo siyang tanggapin na siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas, siya yung ipinadala ng Diyos para pagbayaran ng iyong mga kasalanan nung siya'y mamatay sa krus. Tanggapin at kilalanin mo yung kanyang ginawa, pagsisihan mo yung mga kasalanan, and receive Jesus Christ as your Savior.
You must follow Jesus by receiving Him. And then, ano pa yung sinasabi ng verse na ito patungkol sa mga tao? Pag ang mga tao tinanggap o ang mga tao sumunod kay Jesus by repentance and by receiving Him, ito yung napakagandang pangako niya. Those who follow Jesus, they will never walk in darkness. Hindi na sila lalakad sa kadiliman. Yung kadiliman na yon na daan patungo sa kapahamakan, hindi na sila lalakad doon. Anong sabi nung, ituloy lang natin yung binasa na natin tong verse na to kanina eh. Diba? Ituloy lang natin. Sabi, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of heaven or the kingdom of God? O, yung mga masasama, yung mga namumuhay sa kadiliman. Huwag kayong papadaya. No? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor the idolaters, nor the adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Pero ang ganda po ng kasunod nitong verse na to. Ano yung kasunod niya? And that is what some of you wear. Sa Tagalog, sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon. Kung may magtatanong dito, sino sa mga taga rito yung ganyan dati? Magtataasan ako ng kamay. Ganyan din ako dati. Sabi niya, that is what some of you wear. Nung hindi nyo pa sinusunod si Jesus Christ, nung hindi pa kayo nagsisisi sa mga kasalanan nyo, ganyan din kayo. Pero ang sabi ni Paul sa mga taga Corinto, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Bakit naging ganon yung mga Corinthians? Because they followed Jesus. Dahil sumunod sila kay Jesus, dahil nagsisi sila sa kasalanan nila at tinanggap nila si Jesus, therefore, they will never walk in darkness. Sabi niya, ganyan kayo dati, oo. Na alam ninyo yung buhay na yan, pero that was your past. Mga kapatid, kung tinanggap natin si Kristo at meron tayong kaugnayan sa Kanya, yung mga bagay na sinasabi niya sa unang bahagi ng verse 9, that is our past. Hindi na yan present. Gets nyo? Past na yan. Dati yan. Noon yan. Hindi yan ngayon. Kasi kung ganyan pa rin tayo ngayon, nandun pa rin tayo sa kadiliman. Kaya ang sabi ni Paul, ganyan kayo dati. Pero ngayon, you were washed. Ano yung you were washed? Nilinis na kayo. Diyan sa mga karumihan na yan. You were washed. You were sanctified. Ano yung ibig sabihin ng sanctified? Ihiniwalay na kayo, isineperate na kayo. You were consecrated. Dati, naglulublob kayo dyan sa maruming lubluban na yan. Ngayon, inahon na kayo dyan. Di ba? You were sanctified. You were now consecrated. Itinalaga na kayo sa Diyos. Wala na kayo dyan. Past nyo yan. Dati yan. Hindi yan present. Kasi ngayon, you were washed, you were sanctified, and you were justified. Ano ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala na kayo. Kung pinawalang sala na kayo, parang sinasabi dito, wala ka ng kasalanan. Yung past mo na pamumuhay sa kasalanan, na pamumuhay sa kadiliman, na pamumuhay sa karumihan, nilinis na yon. Wala na kayong kasalanan. You were justified. At because you were justified, hindi ka na parurusahan, hindi ka na pupunta sa impyerno, pupunta ka na sa kaharian ng Diyos. That is your present kung ikaw ay sumunod na sa Panginoong Jesus. That was your past. But now, ang present mo, you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Sabi pa nung Galatians 5, ito madalas, naha-highlight itong verse na ito, madalas doon lang sa fruit of the Spirit eh. Pero pinapakita dito, dun, gusto ko lang bigyang diin, yung past
at yung present. Supposedly, ng mga taong dating nasa kadiliman at ngayon ay nasa liwanag na, kasi ang sabi ni Jesus Christ, those who follow me will never walk in darkness. Hindi na sila lalakad sa kadiliman. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, the acts of sinful nature are obvious. Obvious naman eh. Ewan ko ba bakit yung iba parang hindi obvious sa kanila. Sabi, obvious naman, halatang halata eh. Di ba? Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft. Parang yun din kanina. Hatred. Hatred. Ano sa Tagalog yung hatred? Ha? Sinong kagalit mo ngayon? Meron ka bang hate? Yan, hatred. Discord. Ano yung discord? Yun ba yung nagsasayawan yung mga tao? Ang corny ko, no? Discord. Hindi sila nagsasayawan. Nag-aaway. Di ba? Pagka merong mga pag-aaway. Jealousy. No? Selosan. No? Selosan. Ano ba yung selosan? Normally, inggitan lang yan eh. No? Inggit. Fits of rage. Ano yung fits of rage? Yung sobrang magalit. No? Nakakita na kayo dahil sa sobrang galit. Yung mga may baril dyan, huwag kayong magdadala ng baril pag nagdadrive kayo, ha? Kasi maraming road rage na nangyayari. No? Nakakadagdag tapang. Pagkatapos nagkakabaril. Fits of rage. Yun yung rage, yung hindi mapigil na galit. Anong gagawin yan? Magsisisigaw yan, maghahampas ng at mananakit, at kung ano-ano pa. Yan, hindi mapigil. Fits of rage. Selfish ambition. Dissensions. Factions. Yung mga gumagawa, ano yung factions? Yung gumagawa ng mga kampi-kampi. Diba? Yung kampi tayo, kalaban natin yon. Para mga bata, di ba? Yung mga bata tayo dati, ganun. Huwag natin bati yan, tayo lang. And dahil matatanda, parang ganun pa rin, kampi-kampihan pa rin. And then, inulit na naman, yung inggit. Paglalasing na naman, mga sexual na naman. I warn you as I did before, katulad ng binasa natin kanina, di ba? Those who live like this will not inherit the kingdom of God. Inulit lang, di ba? Parehas talaga. Consistent yan eh. Pagkang ganyan ang buhay talaga, hindi talaga pupunta sa langit yan eh. They will not inherit the kingdom of God. Pero, sabi nga, yun yung past, supposedly past yun. Ano present? Ito yung present. Dahil sumunod na kay Kristo, nagsisi sa kasalanan, si Kristo sa kanyang buhay, eto na, anong nasa kanya? The fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Pero meron pang magandang verse na kasunod yan. Madalas, layo ko na, marami tayong mga verse na tumitigil tayo doon. Ang ganda ng kasunod na verse niya, verse 24. Ito sabi, those who belong to Jesus Christ, they have crucified the sinful nature with its passions and desires. Yung past, yung kadiliman, yung kasalanan, yung karumihan, sabi, yung mga na kay Kristo na, yung sumusunod kay Jesus Christ, sabi niya, sabi ni Paul, they have crucified the sinful nature. Pinako na sa krus yun. Pinako na sa krus. Kasi nung mamatay si Kristo dun sa krus, pinagbayaran ni Kristo yun eh. So, ipinako na yun sa krus. At pag ipinako na sa krus, manatiling nakapako yun dun. Together with its passions, ako, dati, very passionate pa tayo pagkang ginagawa natin itong kasalanan to. Todo. And its desires. Ano yung desires? Yung parang gusto kong bumalik Parang ipinako na sa krus yun. Yung passions and desires na yun. Those who follow me, sabi ni Jesus Christ, they will never walk in darkness. Ano pa? Ang sinasabi nito tungkol sa mga tao, tungkol sa mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Sabi niya, those who follow Jesus will never walk in darkness. Sabi, mali ata yung ginawa kong PowerPoint. O binago mo yung PowerPoint na binigay. Hindi, mali yung PowerPoint ko. They will never walk in darkness. They will have the light of life. Yun yung last part ng John chapter 8 verse 12. They will have the light
of life. Ang napakaganda po dito sa verse na to, nung sabihin ni Jesus, I am the light of the world. Ako yung ilaw ng sanlibutan. Pero alam nyo, sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, sabi niya dun sa mga followers niya, I am the light of the world, but those who follow me, sabi niya na, kayo na. You're the light of the world. Paano silang naging light of the world, yung mga followers ni Jesus? Because they have Jesus, who is the light of life. Is the light of life. Are you a follower of Jesus? Taas nga kamay dito yung follower of Jesus. Ayan, amen, hallelujah. Paano ka naging follower ni Jesus? By repentance. Unang-una, pag walang pagsisisi sa kasalanan, walang pagtalikod sa kasalanan, yun yung repentance 180 degrees. Di ba, 180 degrees? Andiyan ba si 180 degrees? Ayun, si 180 degrees. 180 degrees. Tatalikod. Yun ang repentance, 180 degrees. Talikod sa kasalanan. Dati, dire-diretso ka, hindi, talikod ka na. Yun yung repentance. No? And by receiving Him. Sabi ni Jesus Christ, if you follow me, you will never walk in darkness. You have the light of life. And sabi ni Jesus, you are the light of the world dahil nasa iyo yung liwanag. Sabihin mo sa katabi mo, you have the light of life. Tingnan mo nga, may liwanag nga ba? Tingnan mo, nagliliwanag ba? Because sabi ni Jesus, you are the light of the world. Ikaw ang liwanag ng sanlibutan dahil nasa iyo ako, tinanggap mo ko, liwanag ka. No? Nagliliwanag ba yung ilaw mo? No? Nagliliwanag ba? You have the light of the world and you become the light of the world because you have Jesus. Ngayon, kung nasa yung liwanag buhay, anong dapat mong gawin? Sabi ng Mark 4:21, He said to them, diba, meron na silang liwanag, yung lamp. Do you bring a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand? Kasi nasa yun na yung liwanag nasa yun na yung ilaw Anong ginagawa mo dun sa ilaw? Sabi ni Jesus sa mga kausap niya, yun bang lampara mo, yung ilawan mo ba nilalagay mo sa ilalim ng bowl? Or sa ilalim ng higaan? Nakakita ka na, nung panahon nila, walang ganyang ilaw Ano yun? Yan, lamp nila, lamp talaga yun, yung liwanag lang. Nakakita ka na ng lamp tapos nilagay sa ilalim ng bowl. Most probably daw yung bowl na tinatawag dito, yung basket na lalagyan ng mga pagkain. Or nilalagay sa ilalim ng kama. Ilaw, nilalagay sa ilalim ng kama. Siguro malamig para may pampainit sa ilalim. Ganun ba yan? Sabi po dun sa ilang komentary na basa ko, ito daw pong lamp na nilalagay under a bowl or under the bed, ito daw yung pwedeng mga means o mga dahilan o paraan kaya hindi nagliliwanag. Hindi nagliliwanag. At dalawang extremes na ito, two opposites. The bowl, na most probably daw ang tinutukoy ay basket na lalagyan ng tinapay, ito daw ay nagre-represent minsan sa sobrang kasipagan ng tao. Dahil yung bowl lalagyan ng pagkain, sa sobrang sipag niya, siya'y trabaho ng trabaho para laging merong pagkain, sa sobrang kagustuhan niya na kumita, at dun sa sobrang sipag niya na yan, minsan yan ang paraan o ang dahilan kaya hindi nagliliwanag yung ilaw. Very busy kasi sa trabaho. Tapos hindi alam ng mga tao sa trabaho na Christian siya. Alam ba ng mga kasama sa trabaho na Christian kayo? Na follower kayo ni Jesus? O ang husay magdala, hindi halata. Ayan. So minsan ganun daw, yung sobrang sipag, yun yung bowl. Pilit na pinupuno yung bowl, kaya hindi nagliliwanag. Or sa kabilang banda naman, yung bed naman, kung ito'y kasipagan, yung bed naman ay katamaran. Yung isa sobrang sipag, gusto punuin lagi yung bowl. Punuin lagi yung bowl. Puro trabaho. Yung isa naman, gusto lagi nasa bed. Gusto lagi nasa bed. Ang
tamad. Ang tamad magbasa ng Bible. Hindi nagde-devotion. Ang tamad mag-pray. Ang tamad magsimba. Pastor, sobra ka na ha? Hindi kasi bed eh. Bed, laziness daw yung sinisimbolize niyan eh. Eh di ba yun din yung mga dahilan kaya hindi nagliliwanag yung ilaw? Di ba yun yung sinasabi ng verse kasi eh. Ina-expose ko lang yung sabi ng verse. Sabi, pag nilagay mo yung lamp under the bowl, sobrang sipag mo, puno ng bowl, o under ng bed, lagi kang hihiga at tatamad-tamad, hindi nagliliwanag yung ilaw. Kumusta ka, kapatid? Ikaw ba ay nasa liwanag na? O patuloy ka pa rin nangangapa sa kadiliman? Ang kadiliman ay magdadala sa kapahamakan. Pero si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Come to Jesus. Surrender your life to Him. And you will never walk in darkness. And you will have the light of life. Lord, we thank you for your goodness. Nakita nyo na kami nasa kadiliman. At dahil doon, pinadala nyo ang Panginoong Yesus para magbigay liwanag sa amin. Panginoon, dalangin namin ang liwanag na ito'y patuloy na mag-attract sa amin. Let us be attracted to the light and leave the darkness of this world. Salamat, Panginoon, sa liwanag na binibigay nyo sa amin. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Dalangin namin, mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito sa biyaya po ninyo dahil kayong kasama namin. Pangako po ninyo, hindi na kami lalakad sa kadiliman. Tataglayin namin ang liwanag ng buhay. We thank you, Lord. We praise you. We pray this in Jesus' name. Amen.